Everyone, ako nga pala ulit si Raymond at meron akong gustong i-share ulit sa inyo na isang strategy na alam kong makakatulong ulit sa inyo. Okay? Ang pag-uusapan naman natin ngayon is about kung paano ba mag-close ng appointment or paano yung tamang pag-approach sa mga prospect para hindi sila mang-Indian or maiwasan yung mga cancellation. I'm sure nakanasan mo na rin yung ganun na parang nakakainis yung ganun, di ba? Imagine, pumunta ka na ng office and then after ang mga ilang minutes, magte-text yung prospect mo, biglang sinabi na hindi na daw siya pwede. Tapos, ang nangyari na nun, dahil hindi siya sumipot, nahabol-habol mo na siya dahil hanggang sa dumating na yung point na pinagtataguan ka na niya kasi nakukulitan na siya sa'yo. So, paano ba yung tamang pag-close ng appointment para maiwasan din yung cancellation and then mas tumaas yung mga taong nai-invite or yung ratings ng nai-invite mo. When it comes on closing an appointment, kailangan guys, kailangan tayo ang nasusunod kung kailan ba tayo or kung kailan kayo magkikita ng prospect. Wag mo siyang tatanungin na kung kailan siya pwede, kailan ang free day niya. Wag mong sasabihin yung ganun. Kasi kapag ganun ang tinanong mo, posibleng sabihin ng prospect mo na ite-text ka na lang niya kung kailan siya pwede. Mahirap yung ganun kasi unang-una, hindi mo naman alam kung kailan siya magte-text sa'yo. Hindi mo rin alam kung hanggang kailan siya excited na makita yung opportunity mo. Guys, remember na 48 hours lang ang tinatagal ng excitement level ng prospect sa isang business opportunity. Pag lumagpas ng 48 hours or 2 days, pwedeng mabawasan na or maliit na yung chance na ma-invite niya. So, kailangan guys na tayo ang nasusunod kung kailan ba natin sila dadalhin sa office. Pwede mo siyang papiliin. Parang ganito. Tanungin mo yung prospect mo kung kailan yung mas prefer niya, weekends ba or weekdays. Okay? Pag pinapili mo na siya ng weekend or weekdays, tanungin mo naman siya susunod kung afternoon or evening. Kung may work siya, of course, pipiliin niya yung saan siya pwede, evening. And then after that, pag napapili mo na siya ng kung weekdays and kung weekends and then kung afternoon or evening, sabihin mo siya na ifa-follow up mo siya one day before kayo magkita and then para mas ma-excite siya, sabihin mo sa kanya na ipapakilala mo sa kanya yung mga mentor mo na tumutulong sa'yo para mas kumita siya ng mas mabilis sa business nyo. By doing that, ikaw ang nasunod. 'Di ba? Parang napaka-professional ng dating. Ikaw ang nag-ano ng appointment sa kanya. Pinapili mo siya kung weekends or weekdays and then tanungin mo siya kung afternoon or evening. And then, pwede mo siyang papiliin din kung halimbawa, pwede ka lang ng Saturday, Tuesday, or Saturday. Papiliin mo lang siya sa dalawa na yun, Tuesday or Saturday. Wag mong gagawin na siya yung masusunod sa appointment nyo dahil malaki yung chance na hindi siya magpakita sa'yo or Indianin ka niya or hindi ka niya seseryosohin dahil siya yung nasunod eh. So, napaka-halaga na tayo ang nasusunod para nasa atin din yung posture. Ibig sabihin rin nun, kung tayo ang masusunod, tayo ang may karapatan kung kailan ano talaga yung dapat mangyari sa business, 'di ba? Kung kailan talaga siya pwede makapunta. Mas maganda yung ganun, mas ma-excite yung mga prospects mo pag ganun ang ginawa mo kasi bibihira lang talaga yung gumagawa ng closing strategy ng ganun. Yung bibigyan mo siya ng options na ikaw din pala ang masusunod, 'di ba? Kumbaga naging ano na siya sa nanibago siya or naging unique ka para sa kanya. So malaki yung chance na magpapakita siya sa'yo. At least, hindi ka rin napagod kung magka-cancel siya. One day before your appointment, nalaman mo na hindi siya pwede. And then, may chance ka pa para humanap ng iba. And then, when it comes to inviting, kailangan marami ring invite. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan 2, 3, 5. Kasi, in case na hindi pwede yung isa na yon, meron ka pang 4. Kung hindi pwede yung 2, meron ka pang 3. So, it's a numbers game din. The more the invite, the more chances of winning. Sabi nga nila, di ba? So, I hope guys na meron ulit kayong
natutunan na napaka-valuable information about sa blog post ko na ito. Kung meron kayong natutunan guys, please do. I will appreciate kung magko-comment kayo. And then kung meron kayong questions regard sa napanood nyo, i-comment nyo lang dito sa ibaba. And then I am willing to answer all the questions that you have. So have a great day to you guys and more power and have a successful 2015. Thank you.